Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Nomer Macaraig. At ngayon pong araw ng Martes, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Luisa Zane Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 at Luminous Woman of the Year 2023. Magandang araw sa Ma'am Shi. Magandang araw, Sir Mac, at magandang araw, bagong Pilipinas. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ito ang mga balitang dapat nyong abangan. Tinatayang 6.8 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sinira sa Kalinga Province. Most wanted person sa Pangasinan, arestado sa kasong 7 counts of statutory rape. At 3 lalaki kalaboso sa pagsusugal at iligal na droga. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Walang sinayang na oras ang mga operatiba ng Kalinga PNP nang sirain ang tinatayang 6.8 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa kabundukan ng Kalinga. Sa bisa ng anti-illegal drug operations, pinutol, binunot at sinunog sa mismong taniman ang mga halamang iligal na matagal nang sumisira sa kinabukasan ng mamamayan. Tunghayan ang report ni Patrolwoman Digman. Tinatayang 6,800,000 na halaga ng fully grown marijuana plants, marijuana na may kabuuang halaga ng tinatayang 6,800,000 pesos standard drug price. Pagamat walang nahuling cultivators, lahat ng mga tanim ng marijuana ay agad na binunot at sinunog ng mga operatiba sa mismong lugar pagkatapos ng kaukulang dokumentasyon. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagtatampok sa patuloy na pangako ng mga ahensya ng kapulisan na labanan ang mga iligal na aktibidad ng drogas sa rehiyon. Ang pagpuksang ito ng kapulisan ay bilang pagsuporta sa isinusulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of nation approach na kinakailangan para masugpo ang paglaganap ng iligal na droga at maging illegal drug-free ang bansa. Mula dito sa Rehiyon Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Digman. Hindi nakaligtas sa kamay ng batas ang top 7 most wanted person sa kasong 7 counts of statutory rape matapos itong masukol ng pulisya sa Barangay Giset Sur, San Manuel, Pangasinan. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant John Del Supremo. Naaresto na ang top 7 most wanted person sa rehiyon matapos ang matagumpay na operasyon ng pinagsanib na persa ng kapulisan sa Barangay Gisitsol, San Manuel, Pangasinan
noong ika-6 ng Hulyo 2025. Kinilala ang akusado sa alias na Dave, 64 anyos, isang karpintero at residente ng Sitio Laklak, Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan. Ayon sa ulat, bandang alas 12 ng tanghali isinilbi ang warrant of arrest laban sa akusado sa pangunguna ng San Manuel Police Station kasama ang PIU at PIDMU ng Pangasinan PPO, RID Pro 1, 2nd PMFC Maneuver Company at 104th Maneuver Company ng RMFB1. Nahaharap ang akusado sa kasong 7 counts of statutory rape kung saan walang piyansang inirekomenda. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng San Manuel Police Station ang akusado para sa dokumentasyon bago dalhin sa korte para sa pagdinig ng kanyang kaso. Sa pagkakaaresto sa isa sa mga most wanted person sa rehiyon, ay nagpapakita na ang kapulisan ay naninindigan na hindi palalampasin ang sinumang lumalabag sa batas, lalo na sa mga sangkot sa karahasan at pang-aabuso. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sergeant. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Isang drug suspect ang nasa kote ng Bataan PNP matapos mahuli sa ikinasang bypass operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nakibalita dyan si Patrolwoman Jilly Peña. Arestado ang isang lalaki sa kinasang bypass operation ng mga operatiba ng Bataan PNP matapos makumpiska ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 pesos sa Sitio Libis, Barangay Bayan, Orani, Bataan. Pinangunahan ng Bataan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director, ang operasyon na nagbunga sa pagkakaaresto ng suspect na kinilalang si alias Buboy. Naaktuhan itong nagbebenta ng isang maliit na pakete ng hinihinalang shabu sa isang pusher buyer ng pulisya kapalit ng 1,000 pisong markadong pera. Bukod sa biniling pakete, nakumpiska rin mula sa pag-iingat ng suspect ang 2 pang malalaking pakete ng hinihinalang shabu at 1 pang 1,000 pisong mark money. Tinatayang aabot sa 80 grams ang kabuang bigat ng nakumpiskang iligal na droga na may tinatayang halagang 544,000 pesos batay sa standard drug price. Isinagawa sa mismong lugar ng operasyon ang inventory at pagmamarka ng mga ebidensya. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng Orani Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ang Bataan PNP ay walang tigil sa pagsasawata at pagpapaigting ng kampanya laban sa mga gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga para masiguro ang kaayusan sa kanilang nasasakupan. Hinihikayat din ng pulisya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad upang mapabilis ang pagsugpo sa krimen sa lalawigan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Kulungan ang naging hantungan ng isang babae matapos mahuli sa bisa ng isang buy-bust operation ng PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Occidental Mindoro. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Desiree Padilla. Kalaboso ang isang babaeng drug suspect sa kinasang bypass operation ng mga operatiba ng PDEA Occidental Mindoro Provincial Office sa Barangay Santo Niño sa Blayan Occidental Mindoro nito lamang ika-7 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sinagawa ang operasyon katuwang ang mga tauhan ng PNP SAF, OMPPO PDEU at sa Blayan Municipal Police Station na nagresulta sa pagkaaresto ng naturang suspect. Kinilala ito sa alias na Bria, 30 taong gulang, walang trabaho at residente ng nabanggit na barangay. Ayon sa ulat, nabilhan ng suspect ng isang pakete ng hinihinalang shabu ng isang pusher buyer. Sa sinagawang body search, nakumpiska ang kabuuang 50.15 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 341,000 pesos. Kasama ang drug paraphernalia at mark money na ginamit sa operasyon. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng sablayan ng PS ang suspect para sa tamang disposisyon.
at paghahanda ng kaukulang kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang sinagawang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya kontra illegal na droga sa Occidental Mindoro at patunay ng pagtutulungan at dedikasyon ng kapulisan, PIDEA at komunidad upang panatilihan ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Walang takas ang 3 lalaki nang maaktuhan ng Pasig PNP na nagsusugal at nahulihan pa ng iligal na droga. Dahilan para agad arestuhin ng mga kapulisan. Ang report mula kay Patrolwoman Verna Gundran. Arestado ang 3 lalaki ng mga operatiba ng Pasig City Police Station matapos mahuling aktong nagsusugal ng Cara-E Cruz at isa sa kanila ay nahulihan din ng hinihinalang shabu sa isinagawang anti-criminality operation noong June 5, 2025 sa Barangay Bornay Street, Barangay Kalawaan, Pasig City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Marcelo, 19 anyos, residente ng Barangay Bambang, alias Ralph, 33 anyos, residente ng Barangay Kalawaan, at alias Christopher, 43 anyos, residente ng Barangay San Joaquin, pawang mga residente ng Pasig City. Naaktuhan ang grupo ng mga suspect habang nagsusugal gamit ang 3 piraso ng piso bilang flippers at may nakuhang perang taya na 390 pesos. Nakumpiska rin mula kina Ralph at Christopher ang 2 heat seal sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 0.5 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 3,400 pesos. Agad dinala ang mga suspect sa EPD Forensic Unit sa Barangay Mauay, Mandaluyong para sa drug test at pagsusuri ng ebidensya. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 at Section 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Verna Gundran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gundran. Di lang sa operasyon, pati sa palakasan, all out ang suporta ng PNP Women and Children Protection Center sa isinagawang DOJ Interagency Council Against Trafficking Sports Festival 2025 na ginanap sa Rizal Sports Complex at Ninoy Aquino Stadium, Manila. Layunin nitong itaguyod ang laban ng pamahalaan kontra human trafficking. Patrolwoman Sana Rose Luna sa report. Aktibong nakita ang mga piling tauhan ng Women and Children Protection Center o WCPC bilang kinatawa ng Philippine National Police sa idinaos na kauna-unahang DOJ Interagency Council Against Trafficking o IACAT Sports Festival 2025 na may temang Iisang Nasyon, Iisang Aksyon, Tapusin ang Human Trafficking ngayon. Ito ay ginanap sa Rizal Sports Complex at Ninoy Aquino Stadium, Manila mula July 1 hanggang July 4 nitong taon na nilahukan ng iba't ibang miyembro ng IACAT upang paigtingin ang ugnayan at koordinasyon ng mga ahensya laban sa human trafficking sa pamamagitan ng paligsahan at pagsasama-sama sa larangan ng sports. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Portia B. Manalad, hepe ng WCPC, ay ipinamalas ang tapang at galing ng mga kapulisan kasama ang mga manlalaro mula sa ibang unit ng PNP sa pamamagitan ng disiplina at pagkakaisa na naging susi sa pagkamit ng kampyonato nito sa larong basketball. Samantala, hindi rin nagpahuli ang WCPC Mixed Volleyball Team na buong husay na nagpakitang gilas at nasungkit ang first runner-up sa nasabing laro. Sa kabila ng matitinding hamon sa court, sa bawat rally at set ay ipinamalas ng koponan ang matatag na kooperasyon, determinasyon at pagkakaisa. Ang paglahok ng PNP WCPC at ang ibang miyembro ng IACAT sa ganitong mga aktibidad ay hindi lamang nagsisilbing pagpapalakas ng pisikal na katawan ng mga kapulisan, kundi bilang pagpapatibay rin ng samahan, moral at koordinasyon sa mga kapwa nito ahensya.
Ang sports festival na ito ay patunay na kahit sa larangan ng palakasan, nananatiling buo ang dedikasyon at serbisyo ng WCPC sa patuloy na paglaban sa mga kaso ng human trafficking. At kung may nais kayong isumbong kay Aling Pulis, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Pinangunahan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, Regional Director ng Police Regional Office 7, ang formal na inaugurasyon ng Patnubay Launch at renovated firing range sa loob ng kampo ng PRO7. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng kakayahan ng PNP. Hindi lang para sa kanilang tauhan, kundi para na rin sa mas mahusay na pagsiservisyo sa taong bayan. Ang report mula kay Patrolwoman Annalyn Canoo. Matagumpay ni sinagawa ng Police Regional Office 7 sa pamumuno ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ang inaugurasyon ng bagong Patnubay Lodge at ang pagbasbas ng Macatao Firing Range sa PC Hills sa Hug, Cebu City. Ito ay kaapat ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Kasabay nito ang opisyal na pagsisimula ng Modified Handgun Marksmanship Training para sa mga third-level Police Commissioned Officers. Ang nasabing mga aktibidad ay sinaksihan at dinaluhan ng buong command group at probinsya at city directors ng rehiyon. Layunin itong tingin ang kahandaan, disiplina at kakayahang operasyonal ng mga opisyal sa mas mataas na antas. Ang Patnubay Lodge ay tinatag upang magsilbing komportabling lugar para sa mga pulis na magpapalalim sa samahan at pagtutulungan sa kanilang hanay. Samantala, ang newly renovated Macatao Firing Range ay nilagyan ng mas ligtas at modernong pasilidad para mas epektibong firearms training at proficiency assessment. Ang Modified Handgun Marksmanship Training na itinakda para sa mga third-level PCUs ay bahagi ng inisyatibo ng Pro7 alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Bahagi ito ng tatlong pangunahing haligi ng kanyang pamumuno, accountability, facility development at continuous personnel training na naglalayong tiyakin na ang bawat opisyal ay may sapat na kalaman at kakayahan sa tamang paggamit ng armas. Muling pinatunayan ang Pro7 ng kanilang paninindigan na itaguyod ang isang profesional, responsable at mahusay na haring ng kapulisan na handa sa namang hamon at mas epektibong makapaglilingkod sa komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn Canoo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoo. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 30th Police Community Relations Month o PCR Month, nakiisa ang mga tauhan ng 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company sa isang symposium at giving activity para sa mga mag-aaral ng Tapas Central Elementary School sa naturang lugar. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Charmaine Balunsa. Aktibong nakilahok ang mga kapulisan ng 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ng kanilang Acting Force Commander na si Police Lieutenant Colonel Francisco D. Pagia sa isang makabuluhang symposium at gift-giving activity bilang bahagi ng ika-30th Police Community Relation Month na ginanap sa Tapas Central Elementary School sa poblasyon Tapas, Capiz na inorganisa ng Baing Baptist Memorial Church. Ang naturang aktibidad ay naging matagumpay na dinaluhan at sinuportahan ng iba't ibang ahensya mula sa pamahalaan at komunidad, gaya ng 12th Infantry Battalion, 602nd Regional Mobile Force Battalion 6, Bureau of Fire Protection Tapas, 31st Disaster Response Company, dating mayor ng Tapas na si Romel Sumo, mga PTA officers, mga guro at kawani ng paaralan sa pamumuno ni Principal 3 Raul L. Jimenez. Bukod sa pamamahagi ng mga regalo, nagkaroon din ng pagbabahagi ng kaalaman at mahalagang aral sa mga mag-aaral na nagpalalim ng kanilang kamalayan sa kahalagahan ng pagkakaisa, disiplina at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ang kaganapan ay hindi lamang nagbigay ng tuwa sa mga batang tumanggap ng regalo, kundi nagsilbing inspirasyon din sa buong komunidad na ang tunay na serbisyo ay nagsisimula sa puso at ang bawat ahensya
ay may papel sa paghubog ng ligtas at maayos na lipunan. Patuloy na makikiisa ang mga kapulisan sa mga ganitong aktibidad na hindi lamang nakakatulong sa pagbibigay ng seguridad, kundi nagsusulong rin ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga alagad ng batas at ng mamamayan tungo sa mas mapayapa at maunlad na komunidad. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang high-value target sa kalakaran ng iligal na droga ang bumagsak sa kamay ng batas matapos ang matagumpay na buy-bust operation ng PNP sa Maguindanao del Norte. Sa operasyon, nasabat mula sa sospek ang tinatayang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu, isang tagumpay sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Angela Bandarlipe. Arestado ang isang high-value target sa ikinasang anti-illegal drug buy-bust operation at nakumpiska ang 510,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu sa barangay Kakardato din Sinsuat, Maguindanao del Norte nito lamang ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinalala ni Police Major Pasigan Abbas, hepe ng Dato din Sinsuat Municipal Police Station, ang naarestong suspect na si alias Boy. Naging matagumpay ang ikinasang operasyon ng mga operatiba ng Dato Udin Sinsuat Municipal Police Station katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company Philippine Army, Philippine Marines at pamahalang lokal nang nasabing lungsod at nakumpiska mula kay alias Boy ang 2 heat-cell transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may bigat na 75 gramo at tinatayang nagkakahalagang 510,000 pesos at buy-bust money na ginamit sa transaksyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dato Udin Sinsuat Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakaaresto sa suspect ay patunay ng mas pinaigting ng kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga alinsunod sa direktiba ni Police General Torre III na palakasin ang operasyon kontra droga at tiyaking mapanagot ang mga nasa likod na iligal na gawain. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. Di na nakaporma pa ang 2 hinihinalang tulak ng iligal na droga matapos mahulihan sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Ozamis City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Riza Sahonia. Tiklo ang 2 individual sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Ozamis City PNP sa barangay Dunya Consuela, Ozamis City, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, officer in charge ng Ozamis City Police Station ng mga suspect na si alias E-Boy at alias Smart, mga lalaki at mga residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Ozamis City Police Station ay nasamsam ang mga pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Sa ilalim ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police kontra iligal na droga, agad na dinakip ang isang drug suspect nang magpositibo sa transaksyon ng ipinagbabawal na droga sa isinagawang buy-bust operation sa Santa Maria, Davao Occidental. Patrolwoman Sheena May Ilagan sa balita.
Arestado ng lalaki matapos isigaw ang bypass operation ng mga operatiba ng Santa Maria Municipal Police Station nito lamang Hulyo taong kasalukuyan sa Sitio 48, Barangay San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental. Kinilala ni Police Captain John Raywan L. Abadia, officer in charge ng Santa Maria Municipal Police Station, ang suspect na si Elias Migo, 47 anyos na residente ng Barangay Aplaya, Digo City. Mula sa kanya nakuha ang humigit kumulang 5.34 grams ng hihina ng shabu na may standard drug price na 36,312 pesos kasama iba pang ebidensya. Nahaharap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 11 ay patuloy na pinapaigting ang laban kontra kriminalidad alinsun sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatili ng kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Sheena May Ilagad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman Ilagan. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng mga nanunood ng ating programa, thank you so much po sa inyong lahat. At syempre ang ating pasasalamat sa ating guest co-host ngayong araw na ito sa aking kababayan mula sa Batangas, kay Ma'am Sheen Alba. Thank you so much. Maraming salamat din, Sir Mac. Maraming salamat sa Police News Network at sa PKG Tagapag-ugnay sa walang sawang pag-imbita sa akin upang maging co-host sa programang ito. Ayan po, at bago tayo magtapos, nais muna nating batiin at pasalamatan ang ating mga OJT mula po sa Philippine Navy. Ayan, sila po ay kasalukuyang nag-undergo ng senior Journalist Advanced Specialization Course, kabilang po sa Class 3-25. Sila po ay sina Seaman First Class Julsimar Asaral, Seaman First Class Michelle Van Somalio, Seaman First Class Giselle Ann Ravina, at ang ating isa pang OJT, Seaman First Class Jomel Andes. Thank you so much po sa inyo. And ma'am, baka meron kayong nais batiin or pasalamatan? Pinasasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Nicolas Torre III, Police Major General Roderick Agustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At binabati rin po natin ating mga kasamahang pulis dyan po sa PNP Public Information Office or PIO sa pangunguna po ng kanilang Chief Police Brigadier General Tuanyo. Marami pong salamat sa inyo. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief of Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po'y maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Sabi nga ng ating mahal na Chief PNP, huwag nyo nang hanapin pa ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, sa pamumuno ng aming direktor na si Police Brigadier General Marvin Joe Saro, kami po'y maglilingkod at ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Police Captain Nomer Macaraig. At ako naman po si Luis Suzanne Alba Lopez, ang inyong Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 at Luminous Woman of the Year 2023. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.